Gusto ni Senador Cynthia Villar na magpatawag ng pagdinig para talakayin ang reclamation projects sa Manila Bay. Pangamba kasi ng Senadora, posibleng magdulot ng malawakang pagbaha ito sa Metro Manila. Si Clay Pardilla sa detalye. Rise and Shine, Clay. Makapigil hiningang sunset, malawak at kalmadong tubig, diyan kilala ang Manila Bay. Pero dahil sa mga reclamation project o pagtatambak ng lupa, ilang bahagi ng Luok nagmistula ng isla. Pero suspendido muna ang 22 reclamation project sa Manila Bay habang pinag-aaralan ang posibleng epekto sa kalikasan at taumbayan. Kabilang dyan ang 430-hectare reclamation project sa Las Piñas na baluarte ni Senator Cynthia Villar. Pati na ang 10 proyekto sa Parañaque at Cavite na malapit sa Las Piñas. Pangamba ni Villar, magdulot ito ng malawakang pagbaha at lumubog sa tubig ang Metro Manila. Would you like to live in a place na it's always flooding? I mean, even the investors will not come. And it's complete deterioration of the place, di ba? So it's the welfare of the residents of the affected cities that will be the biggest effect of reclamation so far. And of course, there is really a study that Metro Manila will have a problem. Sinking. It's a reality because of climate change. It's happening in Jakarta. It can happen to us. Hindi anya papayag si Villar na ipagpatuloy ang reklamasyon, partikular sa Las Piñas, Parañaque at Cavite. Kaya magpapatawag siya ng pagdinig sa Senado para talakayin ang reclamation project sa Manila Bay. Ipatatawag ang mga dati at bagong opisyal ng Department of Environment and Natural Resources at Philippine Reclamation Authority. Gagawa rin siya ng resolusyon at magpoprotesta para tuluyang ipatigil ang reclamation project. Ako talaga, I will lobby that in our area it will be stopped because I'm entitled to that. I have a legislated protected area. There are 300,000 fishermen in Manila Bay. Diyan nabibili ng isda ang mga tao. Mawawala yan. Welcome sa pamalakayang hakbang ni Villar, pero hindi lamang dapat iilang reclamation project ang tutulan. Lalo't nagdurusa na niya ang maraming mangingisda dahil sa mga naturang proyekto. Kasi pag natuloy yung iba pang mga reclamation along the Manila Bay, doon sa 22 reclamation project, yung impact no, ganun pa rin. Mga 90% no, ng kanilang huli ang nawala. Wasak na po yung ating coral reef sa Manila Bay. Apela naman ng Oceana, ipatawag din sa Senado ang mga local government unit na umano'y nagsusulong sa mga reclamation project. Sa mga local government, pag-aralan nyo ng gusto yung mandato nyo kasi possible accountability issue ito sa kanila. Kasi sila talaga ang binigyan ng duty to protect the environment or to protect the livelihoods of their constituents. Panahon na rin anya na ipatupad ang Supreme Court mandamus. Ang utos, ibalik ang dating ganda at sigla ng Manila Bay at hindi anya tabunan ng lupa at lagyan ng pulutong ng mga isla. Clay Pardilla para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.